three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before thee, who was and is Sound check. and Magandang umaga po sa bawat isa. Konting paumanhin ho. Medyo late tayo nag-start because of some technical difficulties. Pero muli, atin hong pinapasalamatan ng Diyos na meron tayong pagkakataon na patuloy na magtipon at sambahin ng Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Ilan ho muna mga announcements and reminders and also some greetings sa atin ng mga kapatiran. Una ho, nais ho nating batiin at ng happy birthday si Sister Jana Micah Hermia, so sa ate Micah, happy birthday sa iyo. And today ho yun, January 9, purihin ng Panginoon sa kanyang katapatan. And also si Terence, sa January 14. Anong araw yung January 14? Ay sa Friday, mag-birthday ho si Kuya Terence. So advance happy birthday, Kuya Terence. And then also ay hindi pa pala, malayo-layo pa pala. So muli, baka meron pang magba-birthday ho ngayong linggong ito ng January. Si Brother Darwin? Si Brother Darwin, sa 12, sa Wednesday. So, hindi natin pumasok. Advance happy birthday kay Brother Darwin Velasco, sa January 12. Talaga ang mga January, Brother Darwin, mas guwapo talaga, kaysa ibang mga nasa ibang buwan. Hulaan nyo kung anong buwan si Brother Paul, So, ayan. And also welcome back din ho kay Brother Darwin. Matagal natin siyang hindi nakasama dahil siya sumampa sa barko. So welcome back ho. Ngayon hindi na si Brother Daryl ang pinaka-pogi sa Velasco family dito sa church. Meron ng kakumpetensya yata. Salamat ho sa Panginoon sa inyong presensya. And then also hinihingi rin namin ang inyong panalangin mga kapatid. Bukod bukas, next Monday, nakaschedule ho ang CS delivery ho ni Sister Jonah. So pakisama ho sa prayer, ang help ho ng aking mag-ina. And also, yung mga preparations na kailangan pa ho namin gawin, not just financially or materially, but also physically and lalo na spiritually sa bagay ho na ito na parating sa amin hong pamilya. So pakisama ho sa prayer po yan. Ilan hong mga reminders po sa atin bilang mga mananampalataya ho din sa JCBC. Muli ho nating binuhay ang ating mga offering envelopes. At ang mga offering envelopes ho na ito ay may color coding, iba-iba ang kulay. Ang brown envelope ho ay para sa ating general offering. Diyan ho kinukuha yung mga panggastos natin, pambayad sa kuryente, pangsuporta sa ating mga manggagawa. Ang ating white offering envelope ay para ho sa ating missions giving. Meron ho tayong 3 sinusuportahan, 2 local, 1 foreign missions. At nawa ho ay maging isama ho natin sa budget ho natin. 42,000 a year ang ating ho nakalaan ho dyan. And we're looking forward na madagdagan pa ho ito sa biyaya ng Panginoon. And lastly, yung ating bagong envelope, ang ating green envelope, this is our project envelope. Meron tayong proyekto, Lord willing, tayo ho ay nagnanasa, nagpapray, na come the 12th year church anniversary, that is this coming May, this year, ay magkaroon ho tayo ng 2 LED monitors ho dito sa harapan. And Lord willing, kung pagpalain ng Panginoon, pati doon sa likod, dahil nakatingin tayo na isang araw balik ho yung dati nating kalagayan, nakapagsasama-sama tayo at mapupuno ulit ang church, at yung mga hindi kasya dito sa loob ay susubaybayan pa rin yung gawain ho doon sa ating likuran. So pag-pray ho natin yan, and we are raising 60,000 pesos. So meron tayong January, February, March, April, come May, hopefully nakabit na yan. So meron tayong 4 na buwan para bunuin ho ito, at nawa tayo bilang mga mananampalataya ay magtulong-tulong sa bagay ho na ito. Hindi kailangan malaki. Hindi kailangan malaki. Gusto ko encourage maging yung ating mga young people na
maging involved sa bagay ho na ito, sa gawain ho natin dito sa church. Ano ho? So patuloy natin ipag-pray po yan at nawa tayo masumpungan ng Diyos na nagsusumikap sa mga gawain po at mga maging kabahagi sa mga bagay po na ito. Another one, pag-pray ho natin, as of now, ay ang ating home church ay meron na hong 2 napadalahan ng tig 5,000 pesos na mga kamanggagawa ho at iglesia na nasaranta ho ng bagyong Odette. Ano ho? So meron pa akong kinokontak na isa, and then isa pa ho na hinahanap na mga kamanggagawa at mga kapatiran natin na papadalhan ho ng tulong. So patuloy na ipag-pray. Ano ho? Kagabi lamang ay may kausap ako sa biyaya ng Diyos. Meron na daw silang pagkain at yun daw gobyerno ho doon sa kanilang lugar ay maagap naman sa pagpapadala ng mga tulong, pero hirap na hirap pa rin daw ho yung iba. Yung iba daw ay wala pa ring bahay, wala pa ring masilungan. At so pag-pray ho natin maging ang ating mga kapatiran na salanta ng bagyo. Tumuli, ang ating hong gathered prayer meeting ay postponed till further notice. Pag-pray ho natin. Nawa ho ay nakatingin tayo, Lord willing, come February ay mangyari na ho yung ating hong gathered prayer meeting. By the way, nung Friday, nasubukan na natin yung Zoom app sa ating hong prayer meeting and mukha naman hong okay. Ano ho? So salamat sa Diyos, salamat sa ating mga kapatiran na may technical expertise sa bagay yun na yun, and we praise God for that. Mamaya hong hapon, 3:00 ay meron hong Joy Fellowship. So online yung hong fellowship po mamayang hapon, at nawa ang ating hong mga kabataan sa mga tahanan ay maging aware sa oras, at kung mag-siesta man ay mag-set ng alarm. At mamaya hong 3:00 ay meron tayong JCVC Online Youth Fellowship. So that takes care of our announcements. Tayo ho ngayon ay magkaroon ng ilang sandali ng personal na pananalangin upang maghanda at hingin natin ang tulong at gabay ng Panginoon sa atin hong pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Let us pray. O aming amang Diyos, aming mapagmahal, banal, matuwid, mabuti, mahabagin, mabiyayang Diyos. Salamat po, O Diyos, sa dakilang kaligtasan na meron kami sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po na kami ay diniklarang matuwid, nabihisan ng katwiran, nahugasan ang aming mga kasalanan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na Ikaw ang siyang kumilos, Ikaw ang siyang gumawa nito sa amin. At namadalangin ko po nawa, saliksikin mo kami ngayon, anumang mga pagkukulang, kasalanan, at maging ang mga kakuparan namin sa gawain ng kabanalan. Patawarin mo po kami, Panginoon. Nawa, bigyan mo kami ng puso na patuloy na nagnanasa, nasambahin ka, paglingkuran ka at purihin ka. Puso na may pagmamahal sa iyo. Nawa, O Diyos, masumpungan mo ng aming pagsamba ay hindi panlabas lamang, hindi bibig lamang, kundi ang aming buong pagkatao ay iniaalay sa iyo. Ang aming buong puso ay nagmamahal sa iyo. At sa lahat ng aspeto ng aming gawain, sa pag-aawitan, sa pagbabasa ng iyong salita, pagkakaloob, maging sa pakikinig namin ng pangangaral ng iyong salita, O Diyos, nawang lahat ng ito ay magawa na nagbibigay papuri sa iyo. Na magawa, Panginoon, na may tunay na pagsamba sa iyo. Muli, Ikaw pong gumabay sa bawat isa, ingatan mo kami, Panginoon, at lahat ng papuri ay mauwi sa iyo lamang. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon.
Tayo po'y awitin po natin, When I Survey the Wondrous Cross. When I survey the wondrous cross, on which the Prince of Glory died, my riches gain I count but loss, and pour contempt on all my pride. For pity, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. Oh, the vain things that charm me most, I sacrifice them to His blood. See from His hand, His hands, His feet, grow and love flow mingled down, bitter such love and sorrow meet, portals of hope so rich a crown, where the whole realm of nature might now were present God too small, love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my own. Matili po tayo. Para ho sa ating sabayang pagbasa ng salita ng Diyos, atin itong babasahin sa wikang Tagalog mula ho sa aklat ng mga taga-Roma, Romans chapter 6. At babasahin po natin sa verses 15 hanggang verse 23. Romans chapter 6 verses 15 to 23. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Ano nga? Mangagkakasala baga tayo dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. Hindi baga ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ipagiging matuwid. Datapwat salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso
doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. At yamang pinilaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. Sapagkat nang kayo Verse 20, sapagkat nang kayo'y mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katuwiran. Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayoy ikinahihiya ninyo? Sapagkat ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ito po ang salita ng Diyos. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli napaalalahanan kami sa pamagitan ng iyong salita kung paanong kami bilang bago naging mga mananampalataya ni Kristo ay mga alipin ng kasalanan. Namumuhay sa ganang aming sarili, sumusunod sa pita ng laman, nagpapaagos sa layaw ng sanlibutan. At Panginoon, sa ganong kalagayan, Ikaw, O Diyos, ang siyang kumilos. Ikaw ang nagmahal sa amin. Nung kami mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa amin. Purihin ka, O Diyos. At nawa tulungan mo kami, Panginoon, sa ayon sa iyong salita, na kami ngayon bilang mga mananampalataya ay huwag nang maging alipin at huwag nang mabuhay sa kasalanan, kundi maging alipin ng katwiran, kundi mabuhay para sa iyo. O Panginoon, napakadalas at napakadali naming masinsay at malinlang ng sanlibutang ito. Napilit kaming hinuhubog sa pamantayan ng sanlibutan. O tulungan mo nawa kami, Panginoon, na tumingin sa katotohanan na kami ay iyong tinubos, na kami ay iyong pagmamay-ari, at ang aming mga buhay ay para sa iyong kaluwalhatian. Ingatan mo kami, O Diyos, sa lahat ng aming gagawin ngayon, at patuloy naman naming maitaas ang iyong dakilang pangalan. Lord, naming inaalala sa iyo ang aming mga kapatiran, nandoon ang mga karamdaman, yung mga trangkaso. Si Brother Dave, Panginoon, sa kanyang dystonia. Mahabag ka, O Diyos, at sangayon sa iyong kalooban, nawa, Panginoon, pangyarihin mo ang kagalingan. At sa aming pagpapatuloy ng gawain ngayon, sa kapangyarihan mo, nawa, ikaw ang aming maluwalhati. At muli, O Diyos, hindi lamang ito maging paglilingkod sa pamagitan ng nguso, o di pag-aalay ng aming buong sarili sa iyo. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Tayo po ulit tumawid sa Panginoon na awitin po natin Wonderful Grace of Jesus. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Singing away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, burning like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgression, greater pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name.
chains have been torn asunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful, the matchless grace of Jesus, and the mighty rolling sea, higher than the mountains, burning like a fountain. Oh, sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgression, greater pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most deep part. By its transforming power, making God's dear child, purchasing peace and heaven, eternity, and the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful, the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful grace, so sufficient for me. Broader than the scope of my transgression, greater pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Matigil po tayo nakatayo. Para po sa ating pagbibigay, basahin po natin ang ating pong talata para po sa ating pagbibigayan. 2 Corinthians chapter 9 verses 6 hanggang verse number 8. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. O Diyos, punong-puno ka ng kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa iyo sa napakaraming kabutihan mo na aming nararanasan, Panginoon, sa araw-araw. Ang kabutihan mo, Panginoon, na ito'y nag-uumapaw sa amin, Panginoon, sa bawat oras ng aming mga buhay. Hindi lamang, Panginoon, sa iyong mga anak, sa aming mga mananampalataya, kundi ang kabutihan na ito, Panginoon, ay siya ring kabutihan na umapaw at nararanasan ng bawat tao sa buong mundong ito, Panginoon. O Diyos, salamat po, Panginoon, sa iyo na sa kabila po ng aming hindi pagiging karapat-dapat sa harapan mo, Panginoon, na nanatili ka na matapat sa iyong mga pangako, Panginoon, sa amin sa araw-araw. Hindi man kami, Panginoon, karapat-dapat ng buhay na aming natatamo sa araw-araw. Salamat, Panginoon, dahil ginigising mo po kami sa bawat umaga. Salamat, Panginoon, na pinagkakalooban mo po kami ng kalakasan. Salamat, Panginoon, sa iyo dahil ang lahat ng mga bagay, lahat ng mga pagpapala na meron kami, Panginoon, sa araw-araw, ang probisyon, ang pagsustena ng aming mga pangangailangan, lahat ng ito, Panginoon, ay biyaya mo. Salamat po, Panginoon, sa iyo. O Diyos, kami po'y patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Panginoon, higit sa lahat sa kaligtasan na ginawa mo, Panginoon, at pinagkaloob mo, Panginoon, sa amin.
Salamat po, Panginoon, sa iyo sa pagkamatay ng iyong anak, ang Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, muli niyang pagkabuhay at yung kanyang katuwiran na siyang ibinihis sa aming mga mananampalataya, Panginoon. Lahat ng ito, O Diyos, ay biyaya mo. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon, sa lahat ng ito, pero O Diyos, salamat po sa iyong habag. Salamat po, Panginoon. O Diyos, sa mga oras na ito, kami po ay magbibigay, magkakaloob, Panginoon. Ito man, Panginoon, ay hindi sapat upang pantayan ang lahat ng mga pagpapala at mga biyaya na aming natatamo sa araw-araw. Ngunit ang dalangin po namin sa iyo, Panginoon, tanggapin mo po ito nawa, na mabangong samyo sa harapan mo. Pagpalain mo ito, Panginoon. Pagpalain mo rin ang mga kamay ng siyang mga magbibigay at higit sa lahat, Lord, yung mga malilikom na mga salapi ay gamitin mo para sa iyong kaharian. Gamitin mo, Panginoon, para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ikaw, Panginoon, ang mapapurihan, maluwalhati. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Tayo po ulit lumahod sa Panginoon. Awitin po natin, Glory to His name. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, precious fountain that saves from sin. I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and gives me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet. Cast like my soul at the Savior's feet. Launch it today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Magsipro po na lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. At muli ho, salamat po sa bawat isang naririto at marami tayong kapatiran. Hanggang kanina ay nagme-message po sa akin na mayroong mga trangkaso, may mga lagnat, may ubo at sipon. So patuloy nating ipag-pray ang bawat isa. O nalalaman ho natin dahil sa kasalukuyang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 ay muling inilagay sa alert level 3
ang NCR at kabilang ho ang atin hong lalawigan ng Bulacan. At sang-ayon ho sa balita ay dahil patuloy pang tumataas. Ako'y nagugulat, just December 15, 47 lamang ang bagong kaso. A few days ago, kung hindi nagkakamali, the last na numero na aking napakinggan is 17,200 plus in just one day. So talagang nakakagulat at talagang nakakapahala sa iba. And as we have reminded nun hong atin hong prayer meeting, online prayer meeting, kung tayo ay nababalisa o nag-aalala sa mga bagay ho na ito, ang sabi ho ng ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 6, tignan mo ang mga ibon, tignan mo ang mga damo, at nawa ay tulungan tayo ng Panginoon na huwag mabalisa dahil sa mga bagay na ito. Well, kaya ako ho nabanggit ang mga bagay ho na yan sapagkat under alert level 3, merong mga bagay na pwede nating gawin at hindi pwedeng gawin. At lalo na kapag tumaas sa alert level number 4, mas kakaroon ng restriction ang movements, maging ang mga pampublikong lugar at pampublikong mga sakayan, maging ang mga kainan at mga malls and so on ay naapektuhan. In short, merong epekto ito. Kung anong alert level tayo naroroon, ay merong epekto ito sa atin hong pang-araw-araw na pamumuhay. At kaya natin sinabi ho ito sapagkat sa atin hong pagbabalik-aral o pagbabalik sa pag-aaral ng Book of Romans, ang ating mga buhay, kung ang ating mga buhay ay naapektuhan ng alert level na ating kinalalagyan with regards to COVID-19, ay dapat din tayo ho bilang mga Kristiyano na nabubuhay sa ilalim ng paghahari ng biyaya ng Panginoon, ay merong epekto kung paano tayo gumagalaw at nabubuhay sa mundo na ito. At para ho diyan, nais kong muling basahin natin ang mga talata na atin hong binasa sa ating Bible reading sa Romans chapter 6. Romans chapter 6 verses 15 to 23. At babasahin ko ho sa wikang Ingles at nais ko kayong anyayahan muling tumayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Romans chapter 6 verses 15 to verse number 23. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. What then? Shall we sin because we are not under the law but under grace? God forbid. Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. But God be thanked, that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members servants to uncleanness, and to iniquity unto iniquity, even so now yield your members servants to righteousness unto holiness. For when ye were the servants of sin, ye were free from righteousness. What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? For the end of those things is death. But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Hingin natin ang tulong ng Panginoon. O aming Amang Diyos, kailangan namin ang iyong biyaya, hindi lamang para maunawaan ang mga salita, kundi Panginoon para maisabuhay ang mga katotohanan. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng liwanag, at sa mga sitwasyon na aming kinalalagyan, gamitin mo ngayon ang iyong salita na makapangyarihan, at patuloy kaming hubugin sa wangis ng aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, sa panahon na karamihan ng sa mundo ay alalang-alala na ingatan ang kalusugang pisikal,
Lord, tulungan mo rin kami bilang mga mananampalataya ni Jesus na ingatan ang aming spiritual na kalalagayan. Nawa, Ikaw ang patuloy na maluwalhati. Ikaw ang magligtas. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari po magsiupo ang bawat isa. Nais ko hong ihatid ang mensaheng ito mula ho sa mga talata na ating binasa. Under the reign of grace, believers are servants of God unto righteousness and must live our lives accordingly. Sa ilalim ng paghahari ng biyaya, ang mga mananampalataya ay alipin ng Diyos sa katwiran at kinakailangang mamuhay ng naaayon dito. Sa madaling salita, merong spiritual na katotohanan na nangyari sa buhay ng mga mananampalataya at ang spiritual na katotohanan na ito ay dapat makita at magkaroon ng ebidensya sa ating mga praktikal o pang-araw-araw na buhay. Well, 3 Sunday ho tayong lumiban sa ating pag-aaral dito sa Romans chapter 6, and I think it will do good na balik-aralan ho nating mabilis ang mga nakaraan nating napag-aralan. At para hindi ho mawala yung flow ng thought ni Apostol Pablo, nais ko ho kayong anyayahan sa Romans chapter 5. Romans chapter 5, basahin lang muna natin muli ang verse number 18. Ano po ang sabi? Romans 5:18, therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. So kaya natin binasa ho ito, gusto ko mapaalalahanan tayo nung parallel between the first Adam, which is Adam, and the second Adam, which is Christ, na sila ang tumatayo bilang representante. Si Adan na tumatayo na representante ng lahat ng mga tao at si Kristo na tumatayo bilang representante ng lahat ng mga hinirang ng Panginoon. At yung kanilang ginawa ay merong epekto sa kanilang mga kinakatawan. At naroon ang unang Adan ay nahulog sa kasalanan at ito'y nagdala ng pagkahulog sa kasalanan ng buong lahi ng tao at maging ang ating Panginoong Hesukristo naman sa biyaya at kapangyarihan ng Panginoon sa lahat ng paraan ay tinukso ngunit hindi nagkasala, namuhay ng perpekto at siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan kung kaya tayo ay merong kaligtasan, diniklarang matuwid at nabihisan ng perpektong katwiran, naging katanggap-tanggap sa Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. Hindi sa pamamagitan ng relihiyon, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi sa pamamagitan ng kanyang ginawa. Malinaw ho ang sabi again sa verse 18, so by the obedience of one, not us, but Him, our Lord, Jesus Christ. Sinunod niya ang kalooban ng Ama hanggang sa kamatayan doon sa krus. Sa verse number 20 ng chapter 5, ang sabi, moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. Yun yung naalala yung ating pag-aaral last Sunday, the strength of sin is the law. At babalikan natin yun mamaya, o tignan natin uli yun mamaya. Pero ang sabi dito ni Pablo, where the law entered, that offense might abound. Kung nung dumating yung kautusan, lalong dumadami at lalong sumagana ang kasalanan. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, kung saan sumasagana ang kasalanan, ang biyaya ay lalong sumasagana. So pinapakita ho nito na talagang mas grabe at higit ang kadakilaan at kapangyarihan ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang magligtas ng mga makasalanan. Sa verse 21, kaya ho natin gusto kong balikan itong mga talatang ito dahil dito natin kinuha yung pinaka-tema ho ng buong chapter 6, yung paghahari. Meron ng bago ngayong naghahari at walang iba kung hindi ang biyaya ng Panginoon at ang mga mananampalataya ay nabubuhay ngayon sa paghahari o pangunguna ng biyaya ng Diyos. Sa verse 21, ang sabi ni Pablo ho ay ito, that as sin hath reigned unto death, naghari ang kasalanan, nanguna ang kasalanan, ito'y unto death, patungo at nagdudulot ng kamatayan, even so,
might grace reign through righteousness unto eternal life, and that is by Jesus Christ our Lord. So sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, maghahari, mangunguna ang biyaya ng Panginoon, at ito'y magdudulot ng katuwiran at magresulta ng pagbabago ng buhay. Kumbaga, ang dating hari na ang kasalanan ay naalis na sa kanyang trono, at narito na ang bagong naghahari, ang bagong nagro-rule, walang iba kung hindi ang biyaya ng Panginoon, and that is sa buhay ng mga mananampalataya ni Kristo. Kung ang paghahari ng kasalanan ay nagdudulot at naglulundo sa kamatayan, ang paghahari ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay naglulundo o nagdudulot ng buhay na walang hanggan. The point is this: sa buhay ng Kristiyano, grace reigns by the Lord Jesus Christ. And then papasok tayo ngayon sa chapter 6. Kung naalala niyo ho, pinag-aralan natin verses 1 to 7, the reign of grace in the believer's life. Ang pangunguna, ang paghahari ng biyaya ng Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya. Pinag-aralan natin the abuse of the reign of grace. Verse 1, ang sabi, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? At ito'y galing doon sa verse 20, at ina-assume ni Apostol Pablo na merong maaaring kumuha ng doktrinang ito at pilipitin ito at abusuhin ito. Na dahil ang sabi ay kung saan sumasagana ang kasalanan, mas sumasagana naman ang biyaya ng Panginoon. And sino ang ayaw ng biyaya ng Panginoon? So kung gusto kong mas sumagana ang biyaya ng Panginoon, di mas lalo ko ding pakasaganain ang kasalanan. Well, hindi ho yun maaari. The abuse of grace. So, isa sa mga punto ho natin na binigyan diin o pinaliwanag o pinakita ay kahit anong biyaya, kahit anong doktrina, kahit anong ganda ng doktrina, pwedeng pilipitin at gawan ng maling aplikasyon. Halimbawa na lang ngayong doktrina ng pagpili o paghirang ng Panginoon at pagiging soberano ng Diyos sa kaligtasan. Well, maling aplikasyon nito ay, hindi na lang ako mag-evangelize. Pumili na pala ang Panginoon. At gayon din naman kung saan sumasagana ang kasalanan, sumasagana lalo ang biyaya, maling aplikasyon ang, papakasagana ako sa kasalanan para sumagana ang biyaya. So, pwede at hindi dapat abusuhin ang biyaya ng Diyos. Pangalawa, pinag-aralan natin ang simbolo ng paghahari ng biyaya, the symbol of the reign of God's grace, and that is our baptism in Christ. And I am convinced personally it is pertaining to our water baptism na may sinisimbolo. Ang sabi sa verse 4 ng Romans 6, therefore we are buried with Him by baptism into death, and that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. So ito yung sumisimbolo. Nung tayo ay sumunod sa Panginoon sa tubig ng bautismo, sinisimbolo nito na tayo ay namatay na sa kasalanan at tapos na ang paghahari ng kasalanan sa ating mga buhay, at ngayon tayo ay mabubuhay na sa panibagong buhay para sa kaluwalhatian ng Ama. And then lastly, pinag-aralan natin sa Romans 6 verses 1 to 7 is the certainty of the reign of grace. Brother Paul, hindi ba wala kayang tsansa na ma-dethrone naman kung paanong dinethrone ng biyaya ng Panginoon ang paghahari ng kasalanan? Baka magkudeta ang kasalanan at ma-dethrone naman ang biyaya ng Panginoon sa buhay ng mananampalataya. Well, it cannot be, because the reign of God's grace is certain. Ang sabi sa verse 6, knowing this, Romans 6:6, knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. At doon yung sinabi, the body of sin is destroyed. Wasak na ito. Now, hindi ibig sabihin na wala ng aktibidad ang kasalanan. Sa Romans chapter 7, makikita ho natin yan sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Meron pa rin nakatahang kasalanan sa atin, but the reign of sin has been destroyed. And we should not serve sin, sapagkat sabi sa verse 7, for he that is dead
is freed from sin. Yung patay, at ang binibigyang diin nito ay yung obligasyon. Pag patay na, wala nang obligasyon, tapos na ang mga obligasyon. Kahit yung utang na kailangang bayaran ay wala ka na obligado kapag patay ka na. Hindi na obligadong sumunod ang alipin sa kanyang master kung yung alipin ay patay na. At yun ang binibigyang diin, he that is dead is freed from sin. At tayo bilang mga mananampalataya kay Kristo ay certain ang reign of grace, ang paghahari ng biyaya ng Panginoon. Why? Because we died in Christ. Namatay tayo kay Kristo Jesus. So, ang isa sa mga mahalagang katotohanan na ito, these are objective truths. Ito ay objektibong katotohanan. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, totoong namatay tayo kasama ni Kristo Jesus at totoong wala na tayong obligasyon na sumunod at magpaalipin sa kasalanan. If you remember, isa sa mga magagandang katotohanan na aplikasyon nito, kung maaari nag-i-struggle tayo sa kasalanan sa ating buhay, and yes, in one point or another, maaaring iba't ibang mga kasalanan, nag-i-struggle pa rin ang Kristiyano, pero hindi natin dapat isipin na, well, talunan ako at talo na ako dito. Ito na kasi yung kinalakihan, ganito na kasi ay yung nakaugalian. Well, ang ating kakaisipin ay ang katotohanan na tayo'y namatay na kasama ni Kristo. Wala na tayong obligasyon na sumunod sa kasalanan. And then pinag-aralan natin verses 8 to 14, the believer's life under the reign of grace. So, medyo binaliktad lang yun. Una, yung paghahari ng biyaya sa buhay ng Kristiyano. Ngayon naman, yung pamumuhay ng Kristiyano sa ilalim ng paghahari ng biyaya ng Panginoon. How should we now live under the new ruler? Kumbaga sa madalas na nagiging mga setting of plot ng mga pelikula ay maaari may hari na diktador at nag-aklas ang mga tao at ngayon meron ng bagong hari at siya ay may kabutihan na. Paano ngayon? Ano ang paraan ng pamumuhay ng mga tao sa ilalim ng bagong naghahari na ito? Pinag-aralan natin verses 8 to 14. Una, the power to live under the reign of grace. Anong kapangyarihan? Paano tayo ngayon mabubuhay? Kung dati-rati ay nabubuhay tayo sa ilalim ng pagiging alipin ng kasalanan na tayo ay, sabi nga sa Ephesians chapter 2, sumusunod sa pita ng laman, sumusunod sa agos ng sanlibutan at sumusunod sa prinsipe ng hangin, walang iba kundi ang dyablo. Anong kapangyarihan ng mamumuhay sa ilalim ng biyaya? Verse 9, ang sabi sa Romans 6, knowing that Christ, being raised from the dead, dieth no more. Death hath no more dominion over him. For in that he died unto sin once, but in that he liveth unto God. San pa rin tumingin si Apostol Pablo? Paano at saan makukuha ang lakas para mamuhay sa ilalim ng biyaya ng Panginoon? Again, walang iba kung hindi sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Pinresenta muli ni Apostol Pablo, he died, then he liveth unto God. He rose from the dead. At ito yung pattern, ito yung kapangyarihan ng pamumuhay sa ilalim ng biyaya ng Panginoon. Hindi ito, ang pamumuhay ng Kristiyano ay hindi nakabase sa mga sikreto. Ang pamumuhay ng Kristiyano ay hindi nakabase sa 7 secrets or 12 keys at kung ano-ano pa. Ang pinakatungtungan at pinakakapangyarihan ay walang iba kung hindi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng obligasyon natin bilang Kristiyano, lahat ng mga paglilingkod natin sa Panginoon, sa loob ng iglesia, o pakikitungo natin sa mga kapwa Kristiyano, mag-uugat at nanggagaling ang kapangyarihan ito sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Let me give one very hard example. Ang pagpapatawad. Ang sabi ng salita ng Diyos, magpatawaran kayo sa isa't isa
kung paanong ang Diyos pinatawad tayo alang-alang kay Kristo. So hindi mo kukunin ang lakas at kapangyarihan para patawarin siya mula sa Kanya, at madalas ganun ang ating gawain. Tapatawarin kita, depende sa iyo. At kukunin ko yung pagpapatawad at nakadepende yung pagpapatawad sa iyo. Walang sabi ng salita ng Panginoon sa atin, alang-alang sa Diyos na pinatawad tayo, o dahil sa Diyos na pinatawad tayo, alang-alang kay Kristo. So manggagaling sa Ebanghelyo. Then pangalawa, the mindset to live under the reign of grace. Yung paraan ng kaisipan. So verse number 11, likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. That word reckon, ibilang ninyo ibilang ang ating sarili. Ituring ang ating sarili. Isipin natin ang ating sarili na ito ang kalagayan, sapagkat totoo nga. Hindi ito mind over matter. Hindi ito mere optimism. Hindi ito just positive thinking. Ito ay ibilang natin, isipin natin ang ating mga sarili, sapagkat ito ay totoo. We really died in Christ. We really have a new life because of Christ. At ito yung paraan ng kaisipan na dapat meron tayo. And then number 3, the life to live under the reign of grace. Okay? Ang kapangyarihan ay ang Ebanghelyo. Ang mindset, ituring natin ang ating mga sariling patay na nga sa kasalanan at buhay kay Kristo Jesus, buhay sa Panginoon dahil kay Kristo Jesus. At paano dapat tayo mabubuhay? Verse 12, Romans 6. Let not sin therefore reign in your mortal bodies. That word let not, huwag hayaan. It calls for effort. Hindi ito let go and let God. No. Let's go. Hindi let go, let's go. Meron tayong kailangan gawin. Huwag nating hayaan. It calls us to make effort. Let not sin therefore reign in your mortal bodies. Tinatawag tayo dito to take arms. Makipaglaban. Kung dati-rate, isa kang alipin na sunod-sunuran, ngayon ay ikaw ay pinalaya ng biyaya ng Panginoon at ngayon tinatawag ka na labanan. Pagdating sa chapter 8, pag-aaralan natin, tinatawag tayong patayin ang mga nakatahang kasalanan. Let not sin therefore reign in your mortal bodies, that ye should obey in the lust thereof, neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin. Wag nating i-yield, wag nating ibigay ang ating mga membro ng ating katawan, ang ating katawan na ito na ibinigay ng Panginoon ay wag nating ibigay bilang instrumento ng kawalan ng katwiran o ng kasamaan. But yield yourselves unto God. Ialay, ibigay ang ating mga sarili sa Panginoon, at ang sabi, as those that are alive from the dead, and your members as instruments as of righteousness unto God. Yun daw mga bahagi natin, mga literal, yung lahat ng bahagi natin ng ating katawan, ang ating mga bibig, mga mata, mga kamay, mga paa, lahat ng ito ay ipagamit natin bilang instrumento ng katwiran sa Panginoon. That's how should we live. Fighting sin, exerting effort, fighting sin, and exerting effort, serving God. Nandito tayo dapat mabuhay sa ilalim ng biyaya ng Panginoon. Sa manggagaling ang kapangyarihan nito sa Ebanghelyo. Anong kaparaanan, anong kaisipan na meron dapat tayo, ituring natin ang ating mga sariling patay sa kasalanan at buhay sa Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. Isang buhay na hindi dudumina ng kasalanan, hindi alipin ng kasalanan. Verse 14, Romans 6, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Again, this is an objective truth. Ang kasalanan ay hindi na maghahari. Hindi ka na sasakupin ng kasalanan. Why? Because ye are not under the law, but under grace.
Isang buhay na hindi dinudumina at hindi alipin ng kasalanan. Isang buhay na nakalaan at ibinibigay sa Panginoon, instrumento ng Panginoon para sa katuwiran. So now again, we are under the reign of grace. We are under the rule of grace. We are in the kingdom of God. We are in the rule and kingdom of our Lord Jesus Christ. Sa Colossians chapter 1 verse 13, buksan lang ho natin. Colossians 1 verse 13, ang sabi ng salita ho ng Panginoon ay ito, nung tayo ay naligtas. Sumunod natin sa verse number 12. Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered us. And that word delivered, same as saved us. Who hath saved us from the power of darkness, yung kapangyarihan at paghahari ng kadiliman. Tayo ay iniligtas, inalis doon mula doon ng Panginoon from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So from pagiging servant ng kadiliman under the rule of darkness, we have been translated to under the kingdom of His dear Son, the rule of the Lord Jesus Christ. So tayo ay alipin pa din. Pero iba na ang master. Dati-rati ang master ay ang kasalanan. Ngayon tayo ay nasa kaharianan ni Kristo. At wala tayong ibang Panginoon kung hindi siya lamang. Paano dapat mabuhay ang isang alipin ni Kristo, alipin ng Panginoon sa ilalim ng paghahari ng biyaya? At yun yung titingnan natin ngayong umaga. At meron ho tayong 3 punto, pero isa lang ho ang ating matatalakay this morning. Number 1, mula ho sa verses 15 hanggang 23, these are the 3 points. Number 1, our guard against abuse. Our guard against abuse. Number 2, our gratitude towards God. Our gratitude towards God. And then number 3, our gestures as slave. Our gestures or actions as slaves. So number 1, our guard against abuse. Isipin ho natin at ating imaginein ang madalas na plot sa maraming mga pinikula at madalas nangyayari ito sa pinikulang Pilipino. At I could only imagine si FPJ, si Lito Lapid, at yung mga naunang mga action star na kung saan sila'y darating sa isang lugar at doon sa lugar na kanilang dadatnan ay merong mga siga, merong mga goons na sa liwanag ng katanghalian ay gumagawa ng mga dahas, gumagawa ng mga krimen, nag-aabuso ng mga tao. At nagtataka, paano nangyayari ito? Hindi ba merong sikat na mayor, merong sikat na gobernador sa lugar na ito? Paano nila nagagawang malaya at hindi sila nahuhuli sa mga ginagawa nilang masama? Well, as the plot goes, at hanggang gumugulong ang pinikula, masusumpungan na ito pala mga gumagawa ng krimen na ito ay mga tuta ni Mayor. Tauhan ni Gob. Sila ay nasa ilalim at proteksyon ni Mayor at ni Gob. Kaya sila man ay gumagawa ng masama, hindi sila napaparusahan. Now, kaya ko hiniram ang larawan na ito, it's almost the same picture. Sapagkat ang sabi sa Romans 6 verse 14, kung saan natapos yung pag-aaral natin 4 weeks ago, for sin shall have not dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Nasa ilalim na kayo ngayon ng biyaya, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. And by the way, mayroong mga antinomians that take it to mean na hindi ka na obligadong sumunod sa kautusan ng Panginoon. Kanina ating muling nasaysay yung talata na ating nabasa last Sunday sa 1 Corinthians 15 verse 56. Ang sabi ito, the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Ang kalakasan, ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan.
Hindi ibig sabihin ang kautusan ng Panginoon ay makasalanan. Hindi ibig sabihin ang kautusan ng Panginoon ay tutulak sa ating gumawa ng kasalanan. Actually, ang kautusan ng Panginoon nagbabawal sa ating gumawa ng kasalanan. Nagsasaysay na mayroong kaukulang parusa ang mga lalabag sa kautusan ng Diyos. Pero ang sinasabi nito ay kung saan wala ang kautusan ay walang ipapataw na kasalanan because sin is the transgression of the law. Kung naalala niyo, pinag-aralan natin sa Romans 5 verse 13, for until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Hindi ka pwedeng hulihin ng no U-turn kung walang batas doon na no U-turn. Nakuha po natin? Sin or the law, the strength of sin is the law. Pero dahil sa corruption ng human nature, dahil sa kasalanan na pagiging makasalanan natin, ang kasalanan ay irritated and provoked more to sin by the law. And through the law's prohibition. Alala ko, ginamit ko minsan sa isang kausap ko yung halimbawa, ako ay rebelde. Rebelde. Ang problema, walang gobyerno. Kanino ako magre-rebelde? Mayroon ng gobyerno at mayroong batas yung gobyerno. Magre-rebelde na ako. Lalabanan ko ang mga ito. At ganung katuso ang kasalanan. At hindi nakikita kapag nahandyan ang batas ng Panginoon, ang nature ng kasalanan o pagiging makasalanan natin ay lalong magrebelde laban sa kautusan ng Panginoon. Ang sabi nga ho sa Romans chapter 7 verse 8, ang sabi ni Pablo mismo, but sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence. Big word, meaning desire, lust, or covetousness. Ang kasalanan daw na nahandoon sa kanya by the occasion of the commandment, ginagawang okasyon, ginagamit na kaparaanan, yung kautusan ng Panginoon ay lalong ini-stir up ang desire, ang lust to rebel, to commit sin. Ganun kagrabe ang kasalanan, ganun kagrabe ang pagkahulog natin sa kasalanan. For without the law, sin was dead. Paano nga naman magre-rebelde kung walang gobyerno? Dumating ang gobyerno, ang kautusan, buhay ang kasalanan. Kaya ho natin binanggit ho yan, ay yung sinabi nga sa 1 Corinthians 15:56, the strength of sin is the law. Pero ang sabi doon sa verse 14 ng Romans 6, for ye are not under the law, but under grace. Wala ka na sa ilalim ng kautusan. Wala ka na sa ilalim ng sumpa ng kautusan. Dahil sabi ng Biblia, sumpain ang lahat ng hindi nagpapatuloy sa lahat na nakasulat sa kautusan ng Panginoon. Kaya imposible ang salvation by works. Wala ka na sa ilalim ng punishment ng kautusan. Sapagkat ang kautusan ng Diyos ay nagsusumigaw, ang hustisya ng Diyos ay nagsusumigaw, parusahan ang may sala. And the wages of sin is death. At yun yung pinakamensahe nung you're not under the law. Wala ka na sa ilalim ng kautusan. That is, wala ka na sa ilalim ng sumpa ng kautusan. Wala ka na sa ilalim ng parusa ng kautusan. At yun ay dahil at sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ikaw ngayon ay nasa ilalim na ng biyaya. Now, doon papasok ho yung verse 15. Ang sabi, what then? Sounds familiar. Sapagkat ito rin sinabi ni Apostol Pablo sa verse number 1. What then? Shall we continue? What shall we say then? At yun din yung ibig sabihin nito. What then? Ano ngayon? Shall we sin because we are not under the law but under grace? Again, balikan natin yung picture kanina ng pinikula. Hindi naman tayo parurusahan ni Mayor. Hindi naman tayo yayariin ni Gob. Pwede tayong umabuso. Pikit mata naman si Chief. Pwede tayong mangikil.
Wala nang parusa. We are no more under the curse and no more under the punishment. Ito yung kaisipan nilalabanan dito ni Apostol Pablo. Ito yung pag-aabuso na kailangan nating bantayan. Yung kaisipan na, well, ngayon naman na nasa ilalim na ako ng biyaya, ako'y ligtas na mula sa parusa at sumpa ng kautusan, well, pwede na ako magkasala. Hindi ko na kailangang pilitin at hindi ko na kailangang habulin ang kabanalan. Para bang ganito, ikaw si Superman, hindi kita tinatablan ng bala, hindi mo na kailangang umiwas. Hindi ka na naman paparusahan. Shall we sin? Shall we sin? At alam niyo ho mga kapatid, itong kaisipan na ito ang madalas na ipinupukol sa doktrinang ito ng salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Thousands of years ago, even during the time of the Reformation, ito yung sinasabi ng Roman Catholic Church na, well, pag naniwala ka na by faith lang, by grace lang, in Christ lang, at hindi na kailangan ng moralidad para maligtas, ito yung magtutulak sa mga taong gumawa ng kasalanan. Ito rin ang sinasabi ng dating daan, ito rin ang sinasabi ng JIN. Kung hindi nawawala ang kasalanan, di pwede na pala ako mangbaba, pwede na pala. Pero hindi ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. At kailangan nating bantayan ng ating mga sarili sapagkat hindi ito ay isang kaisipan na ina-assume ni Apostol Pablo na pwedeng isipin ng isang nagpapakilalang Kristiyano at maabuso ang biyaya ng Panginoon. Well, tinanggap ko na naman si Kristo at sabi ng pastor, ligtas na ako, edi kahit anong buhay ang gawin ko, kahit hindi na ako maglingkod sa Diyos, kahit hindi na ako mag-church, wala na akong pakialam sa mga bagay ng Panginoon, pero tinanggap ko naman si Jesus, okay na. No, it's not. Kailangan nating bantayan. Anong sagot ng salita ng Diyos? God forbid. It's a very strong negation. Huwag nawang mangyari. No, no, no. That is, again, abusing grace. Kagaya sa verse 1, as we have said, sa verse 1, kasagana ang biyaya kapag madami ang kasalanan, ngayon naman, wala nang parusa, kaya pwede nang magkasala. It should not be. Hindi dapat ito ang kaisipan ng Kristiyano. Hindi dapat ito ang isipin ng isang mananampalataya ni Kristo. Hindi dapat ito ang laman ng kaisipan ng isang tunay na sumampalataya sa Ebanghelyo. Verse number 16. Verse 16. Know ye not? Hindi nyo ba alam? At itong lingwaheng ito, ina-assume ni Apostol Pablo, dapat alam nyo to. Hindi kailangan ng rocket science. Hindi kailangan ng PhD sa theology para malaman mo to. PhD sa MDiv pala. Hindi mo kailangan na ikaw ay mag-aral na napakalalim na teolohiya. You should know this. This is basic. Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey? Itong idea na ito ay galing doon sa previous verses na nagsasabi na wala ng obligasyon ang isang mananampalataya na sumunod at magpailalim sa kasalanan dahil siya ay patay na at kasamang namatay ni Kristo at muling nabuhay kasama ni Kristo. He that is dead is freed from sin. Sa verse 11 ng chapter 6, reckon yourselves dead indeed unto sin, but alive unto God through the Lord Jesus Christ. Let not sin therefore reign in your mortal bodies, that you should obey the lusts thereof. Hindi nyo na kailangang sundin ang pita nito. At ngayon, tinitingnan ni Apostol Pablo ito mula sa ibang anggulo. Ang punto ito, previously, ang picture na pinipinta ni Apostol Pablo ay ito. Ikaw ay alipin ng kasalanan, kaya susunod ka sa kasalanan. Ngayon, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi ka naalipin ng kasalanan, hindi ka ngayon obligadong sumunod sa kasalanan. Ngayon naman, mula sa ibang anggulo, titingnan ito ni Apostol Pablo, ang sinasabi niya ito, kung sino ang sinusunod mo, yun
ang nangaalipin sa iyo. Nakuha niyo ho? Yung master, sa unang parte, yung master, yun ang sinusunod. Ngayon naman, kung sino ang sinusunod, yun ang master mo. Yun ang sinasabi niya sa verse number 16. To whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey. Now, bigyan ko lang ho ng konting background. At sa atin, mahirap natin mag-grasp ito sapagkat wala tayong halos idea. Very minimal ang idea natin pagdating sa slavery. At ang slavery ay rampant noon. At actually, ang sabi ho kasi diyan, sabi sa verse number 16, his servants are ye to whom ye obey. That to whom ye yield yourselves. Ni-yield mo yung sarili. Kasi noon, may mga kapatid, mga kaibigan, may pagkakataon na mayroong mga tao kusang ibinibigay ang sarili nila sa pagkaalipin. Paul, bakit? Pangarap ba nilang maging slaves? No. Wala silang choice kundi maging slaves. Yung iba, bayad utang. Nagiging alipin sila dahil sa utang nila. At yun lang ang paraan para bayaran nila. Yung iba naman, nagdidesisyon na ibigay yung kanilang sarili bilang slaves para sa proteksyon at probisyon. Bakit? Kaysa magutom ka sa lansangan na wala kang trabaho, wala kang pagkain, pag ikaw ay naging alipin ng mapalad ka kung isang mabuting master. May proteksyon ka, may tulugan ka, may pagkain ka. Nakuha niyo? Yung iba, out of desperate situation, ini-yield yung kanilang sarili as slaves. At ang sabi ni Apostol Pablo, to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants are ye to whom ye obey. Ikaw ay alipin ng sinusunod mo. Hindi kung sinong sinasabi mong master mo. Ikaw ay alipin ng sinusunod mo. So sabihin mo man paulit-ulit ikaw ay alipin ni Kristo, sabihin mo man paulit-ulit na ikaw ay nasa ilalim ng paghahari ng biyaya ng Panginoon, ito ang tignan mo, kanino mo pinapaalipin ang iyong sarili? Sino ang naghahari sa buhay mo? Maaaring Baptist ka, lamang church ka, Sunday after Sunday, lumaki ka sa Sunday school, kabisado mo ang ebanghelyo, maaaring reformed ang doktrina mo. But if you are obeying sin, you are the servant of sin. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. And again, madalas ho tayong dumudulas sa kaisipan na ang alipin ng kasalanan, yung mga rapists, drug addict, at mga serial killers, yan yung mga alipin ng kasalanan. No. Pero maraming mga taong napakahusay sa mata ng mga iba, pero alipin ng kasalanan. Anong pinakamalaking kasalanan? Ang hindi pagmamahal sa Panginoon. Oo, mga kapatid, mga kaibigan, kailangan nating pakabantayan. Here's the point. The way you live your life reveals who is your true master. Ang paraan na ibinubuhay mo ang iyong buhay, pinapakita nito kung sino talaga ang iyong Panginoon. Hindi relihiyon na kinakaaniban, hindi yung personal profession at maaari nating lukuhin ng iba at nagpapakilala tayong Kristiyano. O mga kapatid, even the office of the pastor does not secure. Hindi porket pastor ligtas na. Alala ko ho ang kwento ng isang kaibigang kamanggagawa, nakakalungkot. Siya daw ay nakitulog minsan sa bahay ng isang pastor. At siya ay inilagay sa isang kwarto at doon siya matutulog, parang guest room. Pero hindi pa siya makatulog agad at nakita niya may mga DVD doon at hindi niya manood. Pero kagimbal-gimbal yung mga DVD na koleksyon ng pastor. Mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi ng salita ng Panginoon, yes, pwede bang mahulog sa kasalanan ng Kristiyano? Pwede. Pwedeng mahulog sa kasalanan ng Kristiyano. Pero hindi na alipin ng kasalanan.
makikita mo at marireveal kung sino ang iyong Panginoon sa pamamagitan ng iyong pamumuhay. Sa 1 John chapter 1 verse number 5 ang sabi, "This then is the message which we have heard of him and declare unto you, that God is light and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie." Sinasabi mo na may relasyon ka sa Panginoon, pero ang lakad mo, ang buhay mo ay sa dilim, walang katotohanan yung sinasabi mong may relasyon ka sa Panginoon. Chapter 2 verse 3. And hereby, 1 John chapter 2 verse 3. And hereby we do know that we know him if we keep his commandments. Paano natin malalaman na kilala talaga natin siya? At yung word na kilala dyan ay hindi lang basta may knowledge ka sa Panginoon, kundi meron kang relasyon sa Panginoon. You have an intimate, saving relationship with God if we keep his commandments. Verse 4. He that saith, I know him and keepeth not his commandments is a liar, and the truth is not in him. Again, hindi sinasabi dito ng perfect sinlessness o perfect obedience. Pero kung yun ang buhay mo, kung ang buhay mo ay walang pakialam sa Diyos, kung ang buhay mo ay hindi mo iniisip ang Panginoon, laging araw-araw, yun lang sarili mo, wala kang pakialam sa nakakalugod sa Panginoon, wala kang pakialam sa kautusan ng Panginoon, wala kang pakialam sa pagmamahal sa Panginoon, wala kang pakialam sa iglesia ng Panginoon, wala kang pakialam sa salita ng Panginoon. Oo, maaaring mabait ka sa mata ng ibang mga tao, oo, maaaring relihiyoso ka sa mata ng iba. Pero ang totoong Panginoon mo ay yung sinusunod mo. Now, gusto kong maging maliwanag, hindi tayo naliligtas sa paraan ng ating pamumuhay. Pero ang paraan ng ating pamumuhay ay nagpapakita kung tayo ba ay tunay na ligtas. So, hindi pwedeng gawing lisensya. Actually, yung mga taong nag-iisip ng, well, ligtas na naman, kahit anong gawin ko, okay na, higit sa malamang, yun ay nagpapakita na tunay na wala siyang kaligtasan. Well, tuloy ho natin sa verse number 16, ang sabi, "Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey?" At meron lamang dalawang choice. Whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. It's either you're obeying sin, at actually dito sumakit ng kaunti yung ulo ko, obeying sin or obeying obedience. Nakuha niyo ho? Ang sabi sa verse 16, His servants ye are to whom ye obey, whether of sin or of obedience. Whether sumusunod ka sa sin or sumusunod ka sa obedience. Brother Paul, anong ibig sabihin nun? Tingin ko, we rightly understand or mabilis natin naunawaan whether of sin. Kapag binibigay mo ang iyong sarili sa kasalanan, and again, I'm not just pertaining to drastic sins na ginagawa ng mga tao, kung hindi, again, pamumuhay na ayaw sa Panginoon. Walang pagmamahal sa Panginoon. At ang lundo nito is death. Kamatayan. Gaya ng ating makikita sa verse number 23, "For the wages of sin is death." Huwag mong pagkamalian, ang magdedetermina ng iyong kalalagyan ay kung sino ang iyong Panginoon. Kung ang Panginoon mo ay ang kasalanan, patungo ka sa kamatayan. Kung ang Panginoon mo ay si Kristo, patungo ka sa buhay na walang hanggan. And again, hindi sapat yung bukang bibig lang. Hindi sapat na ikaw ay bahagi ng isang church na nagsasabing kay Lord. Tingnan mo ang iyong pagsunod. Hindi yung pagsunod na nagliligtas, yun ay indikasyon. Well, verse 16, balikan po natin. Ang sabi, "Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey,
his servants ye are, to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. So either you obey sin or you obey obedience. So ano po itong obey obedience na ito? Patingin ko mas ma-appreciate natin ito pag tignan natin sa verse 17, ang sabi, but God be thanked that ye were the servants of sin, but ye what? Have obeyed from the heart that doctrine of that form of doctrine which was delivered you or delivered unto you. You obeyed. Anong obedience ang tinutukoy? Obedience to the doctrine, obedience to the truth. At walang ibang tinutukoy yan at paulit-ulit na ibinabalik ni Apostol Pablo ang katotohanan ng Ebanghelyo. At alam niyo, ang katotohanan ng Ebanghelyo ay nagsusumigaw at tumatawag sa mga taong manampalataya. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay nagsasabing magsisi ka at manampalataya ka. That's why ang sabi ni Apostol Pablo, ang mensahe na binibigay sa mga tao, and now God commands men everywhere to repent. Inuutos ng Diyos ang pagsisisi. Inuutos ng Diyos ang pananampalataya. Alala ko minsan nangaral ako dito ang title ng pangangaral, The Gospel Demands a Response. God's love demands a response. Humihingi ng tugon. At meron lamang dalawang maaaring tugon. It's either baliwalain mo o manampalataya ka. Again, hindi yung paraan ng pamumuhay mo ang magliligtas sa iyo. Ang paraan ng pamumuhay mo ay magpapakita kung ikaw ay ligtas o hindi. Pero meron lamang dalawang maaari. It's either ikaw ay alipin ng kasalanan o ikaw ay sumunod sa Ebanghelyo. That is, tumugon ka sa Ebanghelyo at sumampalataya ka sa Ebanghelyo at ikaw ay alipin ni Kristo. Bantayan po natin at huwag nawa tayong mahulog sa kasalanan ng pag-abuso sa biyaya ng Panginoon. Nahuhulog ba sa kasalanan ng Kristiyano? Yes. At narito yung ating comfort at narito yung ating pag-asa at biyaya ng Panginoon sa atin na kung pahayag natin ng ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Yun ay comfort sa Kristiyano na nakikipaglaban sa kasalanan, hindi lisensya para sa kasalanan. At nawa, masumpungan tayo ng Panginoon na pinapailalim at pinapaging alipin ng ating mga sarili sa biyaya ng Diyos bilang instrumento ng Panginoon at manggagawa ng katwiran para sa kalawalhatian ng Diyos. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, patawarin mo kami. Kung kami ay magiging tapat in one way or another, ay pagkakataon na naabuso namin ang iyong biyaya. O Panginoon, paalala mo sa amin ang katotohanan ng biyaya mo na hindi dapat magtulak sa abuso kundi sa lalo at pursigidong pagtatapat. Paalala mo sa amin palagi ang katotohanan na kami nga ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kami ngayon ay alipin ng aming Panginoong Hesukristo. Tulungan mo kami na mamuhay bilang alipin. Tulungan mo kami na mamuhay sa ilalim ng paghahari ng iyong biyaya. Tulungan mo kami na tunay nga araw-araw ibilang ang aming mga sarili na patay sa kasalanan. Tulungan mo kami na araw-araw tumingin sa Ebanghelyo na siyang kapangyarihan upang mamuhay kami sa kaparaanan sang-ayon sa iyong kalooban. O Panginoon, tulungan mo kami na huwag abusuhin ng biyaya mo. Mga kapatid, magkakaroon tayo ng sandali ng matahimik na pagbubulay-bulay. At kung paano mang paraan ikaw ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita ngayon, panalangin mo at hingin mo ang tulong ng Diyos na ito ay may apply sa pang-araw-araw na buhay.
Magbulay-bulay po tayo. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita at sa iyong mga katotohanan. At muli sa iyong biyaya aming inihiling. Tulungan mo kami na maging tagasunod, tagaganap, at hindi tagapakinig lamang. Or gamitin mo yung mga salita ngayon upang patuloy kaming baguhin sa wangis ni Kristo. Kung mayroon mang mga hindi patunay na mananampalataya ni Kristo, Diyos, ikaw ang maging mahabagin. Buksan mo ang kanilang mga mata at mga puso. Makita nila ang kanilang sarili bilang makasalanan. At si Kristo na tanging tagapagligtas ng makasalanan. At dalhin mo sila sa tunay na pananampalataya sa Kanya. Salamat po. Ingatan mo kami, tulungan mo kami. Lahat ng tidalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po gusto yung lahat at awitin natin ang panghuling. Tayo po yung awitin po natin Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now was blind, but now I see. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we know as saints to sing God's praise. Now when we first begun. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, nais ko kayong encourage na pagbulay-bulayan ang mga salita ng Diyos sa atin na pag-aralan. Mula pa kaninang umaga sa Sunday School, tayo ay templo ng Banal na Espiritu bilang isang iglesia. At ang katotohanan na ating talakay mo ngayon na tayo ay alipin na ni Kristo para sa katuwiran. Nawa, tulungan tayo ng Panginoon na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng kanyang mga salita at patuloy tayong magpagamit bilang instrumento ng kabanalan at tagapaghayag ng ebanghelyo ng kaligtasan. Sa linggong ito na ating kinakaharap, patuloy tayong magpagamit sa Panginoon. At nawa naman ang ating gawin natin para sa kanyang kapurihan. Nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang presensya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Ingatan po tayo ng Panginoon. God bless po. We are dismissed. Reminder lamang po, 3:00 mamayang hapon ay meron hong online youth fellowship. God bless po.